Napuputol-putol, wait. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome to another week of Sports Corner PH interviews. And for this afternoon, makakasama po natin ang Philippine Paddle Team na nagwagi nga ng top 4 finish tuwing ika nga na ginanap sa Kuwait. And to talk more about sa paddle team ay ang dalawa sa mga stalwarts ng ating kupunan. Unahin natin ang ating regular nating bisita kapag meron na mga implements. Attorney from the Philippines. Attorney Jess, magpon. Magandang hapon, Gab. Thank you for having us again. Thank you. Gab, sorry, I can't hear you. Ako din actually. Okay, so ayusin ko muna yung ating microphone. Pagpasensya niyo po, alam mo naman, medyo nagkakaproblema minsan sa audio. Sorry, wala siya. Okay. Sorry. Kapalitan ko ng microphone. Okay na? Can hear. Okay. Alright. And kasama din po natin ang isa sa mga miyembro ng ating Philippine Paddle Team. Dati po siyang tennis star, naging mama na po siya, pero ngayon nagbalik sa mundo ng racket sports. Pero this time for the Philippine Paddle Team, let me welcome to the program for the first time, Miss Christine Patrimonio. Miss Christine, welcome to Sports Corner PH. Kamusta na po kayo? Hi, good afternoon, Gab. Thank you for having us. Oh, okay naman. Ito, busy being a mom. As a paddle athlete na rin. And sige ko lang mapagkakataon dito kay Miss Tina. Congratulations din sa kapwa mo rin kapatid at mami na rin na si Clarice Patrimonio dahil nanalo din siya pero sa pickleball naman kasi nanalo po siya Yes. ng 1 gold and 3 silvers sa naginalap na World Pickleball Championship sa Bali, Indonesia. Doon sa natin pagbabalik nga ni Clarice sa pickleball and masaya ka ba sa naging outcome ikaw nga ng inyong kapatid sa isa pang sport of course involving racket and ball? Of course, sobrang saya namin ng family namin na naka-gold siya and 3 silvers. Actually, hindi nga namin alam, wala siyang update. Tapos nakita namin sa post niya. And ayun, nagulat nga kami. Nag-gold si Clarice. Tapos yun. Wala pang celebration actually. So, Ika nga, double uh, celebration nga ang nangyari because naka-top yes. 4 ka, tapos si Clarice ay naka-apat na mga medalya nga sa World Pickleball. Kaya masayang masaya, of course, ang buong pamilya, especially your dad. Alam natin, Captain A, Alvin Patrimonio, PBA Yes. legend, sa mga tagumpay na nakuha ng kanyang mga anak. And successful din ang transition mo from being a mom going back to competitive ball, pero this time, sa sport ng paddle. Pero nagkita ang inyong journey niyo sa paddle. Alam natin, you were formerly a tennis player, naging national team back then, naging star ka pa ng NUs during the UAP days. Pero, kamusta ang transition mo? From being a tennis star into paddle naman. Actually, hirap na hirap ako sa walls. Pero sobrang enjoy. Enjoy ako sa paddle. And syempre, yung mga kasama ko, si Jessie. Tapos siya pa yung team captain. Super organized. Ako yung pasaway, actually. Yeah, so super enjoy ako. And lalo nung dun sa Kuwait, akala ko mamimiss ko yung baby ko ng sobra-sobra na hindi ako makaka-focus. Pero nag-enjoy ako and
nakapag-focus naman din. Kahit wala yung baby. Oo, wala ninyong supling, and of course, your partner, alam niya na nag-compete ka na ulit internationally, pero this time sa paddle. Pero, Miss Tin, ano yung mga mahalagang comparisons ninyo from being a tennis player into paddle? Ano ba yung nakikita mo mga comparisons from those sports na inyo na natutunan niyo po, Ma'am Tin? Actually, competitive-wise, syempre, same lang. But, yun nga yung walls talaga. Mas lalo akong na-challenge dahil sa walls. Best friend ko yung walls eh. Pero, well, as an athlete since 10 years old, nandun pa rin kasi talaga yung ano eh, yung competitiveness ng actually any sport eh. Siguro kahit mag-pickleball ako or ano, nandun pa rin talaga ayaw ko matalo. Yun naman. Okay. Okay, mamaya muna kita balikan na Miss Christine. Si Attorney Jess naman, how do you find si Ate Tin being a partner? Kasi matagal kayong nagkasama sa junior tennis team nung araw, and now magkasama na ulit kayo sa paddle. And we also mentioned also another athlete in Bambi Soleta na coach na rin ng ating Philippines junior tennis team, and also a soft tennis athlete na rin, na nagbalik na loob naman sa racket sports, but this time sa paddle. How do you find itong sina Tin at saka si Bambi being partners inside the court? Actually, masayang-masaya na ngayon reunited kaming tatlo kasi we were actually batchmates din sa tennis. So it's nice to have friends, childhood friends na into the sport I'm also into. Even yung World Championships, I mean, masaya na nandun si Tin kasi similar feeling of how it used to be when we were younger. So masaya din na alam ko and malaking tiwala ko din sa kanilang dalawa when it comes to racket sports, obviously with their background with tennis. So on and off the court, sobrang madedependahan mo talaga sila. Kaya masayang feeling na lahat kami nagsama-sama ngayon sa paddle. Pero sabihin natin, it was a historic breakthrough para sa inyo na itong Asia Africa Qualifiers is actually the very first FIT sanctioned international competition na sinalihan nyo. Alam naman natin, ang Philippine Paddle Association is recognized by the International Paddle Federation. And we're lucky enough na magpadala tayo ng ating women's and men's teams doon. Una sa lahat, kamusta na ang preparations para dito sa inyong pagsali dito sa competition? I know yung ating mga local vets nagtitraining din, and of course yung mga foreign based na Pinoy sumasabak din sa rigidous training. So, what are the preparations para dito sa inyong paglawak nga sa Asia Africa Qualifiers ng World? Unahin natin sa training. I mean, in constant communication din kami since kakasabi mo nga we all come from different places. Then kami lang ni Tin sa babae yung base dito sa Manila, doon sa team na lumaban sa Kuwait. Pero in constant communication kami and nag-uusap talaga about ano yung mga kailangan naming i-work on, i-training pa. Kasi most of us din galing sa tennis background. So nagre-remind kami din sa isa't isa na yung differences ng tennis and paddle and ano yung mga kailangan naming i-training pa. Lagi din kaming sa group chat nag-uusap about it, pero with the help of Philippine Paddle Association and si Martin X Academy, which is our coach, permanent coach na namin ng team siya ngayon, nakatulong din talaga na former world champion din yung tumutulong sa amin through the whole process. On court and off court, malaking bagay yung mga advice na nabibigay niya. So, tuloy-tuloy lang din yung training hanggat maaari, regular schedule bago kami nakaalis. Bago ko tanungin si Ate Tin ulit, bagitin din natin ang iba pang mga members ng ating women's team.
which is mostly mga foreign-based squads, yung mga nakabase sa Middle East. Nandiyan sina Alessa Marie Belbes, si Robbie Conley Castillo, si Michelle Rose Dixon, at meron pang isa pa, no? Si Jessica Lucas then. At Jessica Lucas, ang ating isa sa mga members doon. And of course, ang kanilang coach ay si Martin Noschis, Argentina-based, Argentina-born na paddle coach natin, and si Coach John Michael Tamayo, who is the very first Pinoy na paddle coach na sinertify ng ating International Paddle Federation. So, kahit nasa Manila kayo, kayong dalawa ni Christine, at least, cooperative naman kayo, at kamusta ang gelling? Nung nagkasama kayong anim sa Kuwait para sa final phase ng qualification. Final phase ng training. Sorry, ano yung last part ng question, Gab? Kamusta na ang gelling and of course yung teamwork ng bawat player, even though magkaiwalay kayo, pero pagdating na sa Kuwait nagkasama kayo sa isang bubong para sa uling sabak sa training. Actually, isa din yun, I guess, sa challenges na hindi kami sama-sama nag-training beforehand. Pero nung nagsama-sama na din kami, lahat naman madaling makausap and at the beginning, adjustment din, syempre, kilalanin yung laro ng isa't isa. Pero when we got there, sa tulong ni Martin, yung coach namin, magaling din kasi siya maghanap ng pairing or yung chemistry and alam na alam niya kasi yung sport. So, kada laro actually na nangyari sa Kuwait, medyo nag-iba-iba din kami ng lineup to see kung ano yung mga pairing na mag-work. Okay naman kasi lahat naman very cooperative and ayun nga, nandun naman si Martin and si Coach Mike and of course, yung PPA president si Elena to guide us then through the whole process. I mean, knowing na galing kami sa iba-ibang lugar, may adjustment period for sure, pero naging okay naman and ayun nga, nag-end up din naman kami sa top 4. So masayang-masaya kami sa naging resulta. Okay, si Ate Tin naman. Ate Tin, kamusta na ang preparation sa local base ninyo para dito sa World Championship qualifiers? And alam natin, bahagi ka na ng historic run. Ano ba yung siguro ang pinakamahalaga ninyong natutunan ninyo sa training kasama si DJS and the other members of the team na nagkasama-sama kayo? Sorry. Medyo malabo kasi yung, no? Kamusta na ang training ninyo kasama si Attorney Jess? And of course, yung pagkakataon na magkasama na kayo ng mga Middle East-based na mga Pinay nung sa final phase ng training at Ate. Actually, yung in-invite ako ni Jess na sumali sa tournament, kakasabi lang ng OB ko na pwede ka na gumawa ng kahit anong gusto mo, kahit anong activity mo. Before I got pregnant kasi nagta-triathlon ako, nagsa-cycling and paddle din. So yun, nahinto ako kasi for halos almost a year din. Pero may konti exercises pa rin naman ako during pregnancy. Tapos yun nga, nag-approve na yung doctor ko na pwede na ako gumawa ng kahit anong gusto kong activity. Biglang nag-message si Jess nga if I want to join the team. Tapos sabi ko, sure ka ba? Kasi panganak ko pa lang, parang 2 months pa lang ata ako postpartum. And wala nga akong ginagawa, rest lang and yung mag-heal lang yung 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 postpartum ko nga. So sabi ko, tinanong ko kay Raymond of course kung pwede ba ako sumali. Sabi niya, ano to, pickleball? Kasi hindi niya pa alam yung pickleball na sport. Sabi ko, hindi, sa paddle. Tapos yung narinig niya yung paddle for the Philippines, sabi niya, sige, go, why not? Why not join? For the Philippines naman. Tapos sabi ko, sige, okay. Tapos yung first week ko medyo nahirapan ako mag-adjust kasi nga after ilang months rin akong walang ginagawa. And
buti na lang nandyan sila Jessie para makapush sa akin na kaya yan. And kinayanan naman. At I had like almost 2 months to prepare, no, Jess? Yeah, mga ganon. And nakabalik naman konti and natuto naman konti sa walls. And parang every training na ginagawa namin, nag-improve ako. With the help of my teammates, of course, yung coach and sila Alena, yung president ng PTA. So yun, nakaka-adjust naman. Naka-adjust agad. Ano ba yung challenges, Ate Tin, na of course, galing sa panganganak, bumalik ka na sa inyong dating competitive form nung araw, and masasabi ba natin na of course, yung paddle talaga parang second life na rin sa sports? Kasi sa tennis, marami ka mga napatunayan na at marami ka mga naiambag na mga achievements. Pero na yun, sa paddle, gawawa ka na naman ulit ang kasaysayan sa ngayon. Oo, parang second sport ko na nga rin to na ah na na gagawin. And yun nga, to represent the Philippines naman, go lang kasi for the country, di ba? Mm. Oo, at alam natin maraming mga Pilipino ang nangangarap niya na makapag-representa na ng Pilipinas sa mga international competitions. And of course, yung sa training, ano ba yung mga challenges mo na pinagdaanan ninyo during the training? Ate Dave? Actually, yung weight ko kasi nag-gain talaga. Sobrang, parang ang bigat ng feeling ko. And, well, pa-konti-konti na nababawasan now. Pero yun nga, yung weight and yung walls talaga. Medyo nalilito pa ako Oo nga to adjust, yeah. kasi ang paddle, pinagsamang tennis, badminton, And, at squash. Kaya may mga Yes. na na nandun sa venue parang similar sa squash What about si Attorney Jess? Ano yung mga challenges going through this training? Actually, for all tennis players nga na nagta-transition to paddle, like sinabi ni Tin, yung walls talaga yung biggest challenge. Kasi ang main thing talaga sa paddle, whether naka-opensa ka, volleying, which sanay ang tennis player, pero ang pinaka-challenge talaga matutunan yung walls. Kasi nga pag tumalbog yung bola sa court, tapos tumalbog sa wall, buhay pa yung bola. So yung biggest adjustment of paano laruin yun kumpara sa tennis, and yung patience din, kasi ang paddle parang mas laro siya ng patience kesa sa tennis. So yung mindset lang din na iba yung laro kahit as much as mukha siyang similar. Yung adjustments din na mas patient ka kasi hindi siya parang tennis na as aggressive. So mas mahaba yung rallies, and yun nga iba yung laro dahil nga sa walls. So I think for all of us yung walls talaga, and to train how to play with that, yung pinaka-challenge din talaga. Okay, so diretso na tayo sa assessment. You're finished top 4 sa buong Asia pagdating nga sa World Championship. Sayang nga lang at di tayo nakapag-deliver ng o di tayo nakapag-uwi tayo ng bird papunta dun sa World Championship. Pero mabawi naman tayo sa susunod na mga taon. Pero maganda ang pinakita ninyong performance going through this competition. Sa group stage, 2 wins and 1 loss. Ang nakatapat ninyo ay yung napalulunan ninyo yung mga laban versus Thailand saka Senegal. And then pagdating sa quarterfinals, nakaharap nyo ang Oman. Nagwagi tayo. And sa semifinals, unfortunately, kasi ang binagbatayan natin, top 2 lang ang maaaring mag-qualify para dito sa World Championships. And then natalo kayo against veterano and more seasoned na Egypt. By the way, sino yung nakalaban ninyo dun sa battle for bronze? Australia ulit ang nakalaban namin sa battle for third kasi natalo naman sila sa Japan sa semifinals match nila.
Okay, so Australia. And then, sa group stage, natalo kayo sa Australia. And ganun din ang senaryo noon sa Battle for Bronze. And kaya nga Yes. nakakuha nga yung top 4. So, yung assessment nga pala dito sa nasabing competition. And masasabi ba natin na itong resulta natin na top 4 in the Asian level ay nakatulong na malaki ng gusto upang mapalakas pa lalo ang ating Philippine paddle team nang sa gayon ay makapag-prepare nga for the upcoming international competition. So, your thoughts sa inyong top 4 performance natin? It is a privilege actually na makasali man lang kasi nga actually hindi lang siya Asia, Asia Pacific Africa qualifier siya. Kaya 13 to 15 countries yung sumali, madami-dami din. And very proud kami sa naging top 4 na resulta namin kasi actually most of the countries na kasali, mahigit 5 years, yung iba 10 years na ang paddle sa bansa nila. Actually, ang Egypt, nung nakalaban namin sila nung semifinals, nakita namin na yung players nila puro mga 18, 19, 20 years old na matagal nang nagpapaddle simula bata sila. Yun talaga yung naging sport nila. So, we're very happy with how we performed. Even Oman and the other countries, matagal na silang naglalaro ng paddle. So, big thing for us na umabot kami sa top 4 when paddle has only been around dito sa Pilipinas for 3 years. I think malaking achievement na yung narating namin, but obviously this pushes us even more na mas maging motivated to get better para sa susunod na World Championships, mas maganda pa lalo ang maging performance ng Philippines. Sa lahat ng mga matches na uh, nag-compete kayo, ano siguro yung pinakamahirap sa lahat? O pinaka-challenging? Actually, I don't know if Tin would say the same thing, pero Egypt for me talaga kasi even yung talo namin sa Australia, sobrang dikit ng laban. Parang I felt it was anybody's game na parang kaya namin. Pero yung Egypt, medyo ibang higher level of paddle na talaga yung nilalaro nila. Hindi sila nagkakamali. Kaya for me, dun kami pinakahirap na hirap. Okay, si Ate Tin naman, your thoughts on the recent top 4 finish dyan sa World Championship qualifiers, and alam natin kailangan i-maintain itong mga successes ng Philippine paddle. It will help a big boost ika para dito sa Philippine paddle. Your thoughts po? Ano? Your Sorry, thoughts your and love. assessment, Ate Tin, dun sa Uh, top 4 finish sa nagdang World Championship qualifiers sa Kuwait. yun nga yung sabi din ni Jessie na uh, it's a privilege to be in the top 10. Kahit makasali nga dun sa tournament na yun and to see different kinds of levels ng paddle players. Like yung Egypt, grabe, as in, super serious nila, hindi sila namamansin ng kahit anong team. Ganun sila ka-serious. Kasi kami, Philippines, Thailand, Japan, as in, nag-greet kami talaga um, every day pag na kasabay namin. And pati nga Australia, at the end, no, we were starting to become close na rin. So, yun nga, it's a privilege again to join yung that kind of tournament Na-miss nyo ba para ang for pag-compete internationally? Kasi matagal mo nang hindi nyo naranasan ng mga pag-suot ng Philippine tricolor sa international competition. Pero, bahagi ka na ng national team ng paddle pagdating niya sa international competition. And of course, it is also a great breakthrough na rin dahil 2020 pa o 2021 nag-umpisa ang paddle sa Pilipinas. And then, nakaabot na tayo kahit pa paano sa top 4 ng competition. Na-miss nyo ba yung mag-compete sa ay international kami ba? level? Of course naman na
na-miss ko. Actually, yung first tournament ko dito lang locally, sobrang nanibago ako. Sobrang nanigas yung katawan ko na parang, ano ba ginagawa ko dito? Like, nanibago ulit yung mga naramdaman ko during a game or a match, yung stuff. Or a tournament. Sobrang like, bumalik lahat after yung first game na yan actually. At of course, Yeah. nakasama nyo rin all throughout the tournament yung mga Pinoy players coming from Middle East. Kamusta ang inyong pagtrato sa kanila? Especially na nag-chill kayo each other pag may malalaking tournament, mga close matches. And of course, yung sentimental na top 4 showing nga pagkatapos itong competition. Ano ba yung reception na natanggap ninyo dun sa Pinoy community natin? Na of course maraming mga paddle players din na nakabase sa Middle East including yung apat na mga Pinoy doon. Ano ba ang naging reception niyo? Actually, sobrang laki ng paddle community ng mga Pinoy sa Middle East, lalo sa Dubai. Bago actually kami pumunta sa Kuwait, kami ni Tin dumaan muna kami sa Dubai para makilaro dun sa teammates namin and also yung mga Pinoy padelista tawag nila. May big group sila dun sa Dubai na around 90 Filipino players naglalaro every Friday. They were very supportive. Nagpa-private message sila sa amin and they were also posting. Grabe yung support na nakukuha namin from the paddle community in the Middle East since lahat sila very involved din talaga sa paddle. So, nakatulong din sa amin yung support nila. Siyempre, two of them galing din sa grupo nila from Dubai. So, ayun. Same question to Tim. Kamusta ang reception ninyo na of course maraming nakasalubong sa ating Philippine paddle team sa Middle East kasama ang Pinoy paddle community? Actually, medyo na-late nga ako noon. Medyo nawala ako sa Dubai Mall. Medyo nawala ako. Pero yun nga, yung dumating ako sa venue, sobrang welcoming nila and uh, feels like home lang din doon. Kasi pag may ano kasi, sa tennis kasi pag may yung tennis community din, may pagkain lagi, may inuman. So parang same lang din yung naramdaman ko doon na yung Philippine paddle community doon. Oh, Masaya. okay, another question for the both of you. 2021 na nag-umpisa nga ang Philippine Paddle na sumibol and of course nakita natin ang incredible growth ika nga with of course the Philippine Paddle team and of course other activities na sinusulong nga ng ating federation along ng ating association along with the federation natin na international. Do you think itong top 4 na finish nga sa Worlds nakatulong na malaki ng gusto upang mapalawak panlalo ang pag-aanak o pag-discover pa ng mga susunod na paddle stars and para makabawi na rin sa susunod na World Championships if the time comes. I think hopefully, I mean, that is also the goal na lumaki pa ang paddle sa Pilipinas at ang suportang nabibigay dito. I think hopefully motivating and inspiring na kaya pala natin mag-perform ng ganun kaya kahit na 3 years pa lang ang paddle sa Pilipinas. So I think sana motivating na kung ganun pa lang na time na abot na natin yung top 4, I think like we can achieve so much dito sa sport na to ang mga Pilipino with just the amount of time na makatrabaho pa kami to get better and better. Sana I think it would have a positive impact even to us na teammates, itong teammates ko na naglaro sa Kuwait. It only inspired us to even work harder, I think. Same Yes, question to very Tim. uh, yes, very inspiring sa nangyari nga top 4 tapos sobrang kami pa yung pinaka batang team sa tournament and nakaabot ng top 4. So
Tapos yung hindi pa kami like nagka-training together. So what more kung may training kami together and more more connected together. Kasi yung iba nga, yung iba sa Dubai, yung iba sa Spain, yung iba sa US. So, very exciting na in the upcoming international tournaments then with the team. Kasi makaka-train na rin ng mabuti. Okay, so what's next for the both of you? Meron ata kayong upcoming na international competition dito sa Pilipinas gagawin, which is coming by November, ang FIP Rice Tournament. So anong expectations niyo yung dalawa para dito sa paglahok niya dito sa FIP Sanction Tournament na i-host ng Pilipinas? I mean, we're both definitely joining. Yun ang next na naming nagpe-prepare na kami for that. Expectations, I think we're just excited to be able to host one dito sa Pilipinas kasi ang FIP tournaments medyo mataas talaga ang level niya, which masaya kasi ang mga Pilipino will be able to see that level and compete against that level. So, ngayon magsimula ulit kami ng training namin. Mamaya actually magkikita kami ni Tin, may training na ulit kami. Kasi sa November 11 to 17, gagawin yung first FIP International Paddle Federation tournament dito sa Pilipinas. And we've heard top players from Asia and even Europeans will be coming to play. So malaking bagay na gagawin yun dito sa Pilipinas. And hopefully maka-earn kami ng points to get an international ranking, higher ranking. Kasi with this tournament, magkaka-international ranking ka pag may panalo ka na every round. So big thing yun, I think, for the Philippine paddle community na magka-opportunity to join an event like this. So time to work hard ulit and train to get ready for that. What's your expectations naman natin team para dito sa FIP Rice Tournament? Well, ako kasi I really need to train pa. I mean, actually get fit pa more. So yung expectations ko, uh, gain whatever I can experience sa tournament and enjoy lang. And very exciting din na makakita ng mga international players. Alright, at aabangan po natin yan ang ating Yes. FIP Rice Tournament which is happening on November 17 11 to 17, 11. yes. To 17. 11 to 17 sa Manila Paddle Club sa BGC Taguig. We'll try Yes. to our best to visit there sa inyong pagsalingan sa competition and we look forward to talk to you again sa personal para makapagkwentuhan tayo dito sa competition. So again, congratulations to the both of you for a job well done sa top 4 finish niya ng ating Philippine Paddle team in the recent World Paddle Championships Asia Africa Qualifiers, Asia Pacific and Africa Qualifiers sa Kuwait. Baka may gusto kayong pasalamatan o batiin yung mga nagsilbing inspirasyon niya sa pagkapanalo nga para dito sa ating kupunan. Unahin natin sa Attorney Jess. Yes, of course, I would like to thank first off Philippine Paddle Association for giving us the opportunity to represent the Philippines internationally. Yung coach namin, si Coach Mike and si Coach Martin, for helping us and guiding us throughout the journey. And yung sponsors din namin, I can't name them one by one, but one of them is Rudy Project, like yung suot ni Tin and suot ni Face. But it's Ano pa ba? Manila Paddle Club, yung mga sponsors namin na tumulong sa amin dito sa K-Swiss, ano pa? Meron PAL, Philippine Airlines. Meron akong kodigo. Philippine Airlines. Meron akong kodigo K-Swiss, Rudy Project, Yes. and Recovery, Philippine Airlines, Tila, Whale, 40 Love Collagen Drinks, and M88 Mansion. Yan yung mga There we go. nakita ko sa kodigo. Thank you, Gab. Okay. Yes, and of course,
Sorry, I'd just like to thank also syempre yung family. I mean, I'm sure Tin would also like to thank her family, my family for always being there. Yung mom ko sumama din sa Kuwait. She's always there with me also when I compete. So family then. Thank you for supporting me in this new Yeah. journey. Yeah. Ano po, shoutout kay Atty. Agra. Alam natin na Yes. mga paborito natin, mga kakwentuhan natin ng mga NST leaders natin. And Ate Tin, it's nice to have you back in Philippine Yes. sports. Sana, tuloy-tuloy na It's nice to be yung back. pagbabalik nga sa national team, Batista time and paddle. May mga gusto kayong pasalamatan. Yes, of course, I want to thank Philippine Paddle Association for having me. Si Jessie for inviting me to join. Kahit ano, di kakapanganak ko pa lang. Thank you for trusting me. Um, yeah, thank you sa mga sponsors, yung mga nabanggit. Thank you so much. Ano pa ba? My family, yung, of course, Raymond, very supportive din. And my parents, of course, my dad, my mom, and especially my baby, Amaray. Very, siya yung nakaka-inspire din sa akin to play more. Kasi syempre, I would want her to be an athlete also. So, gusto ko din pakita sa kanya na, na kaya ko pa. Oo, dahil of course may lakas ka pa. Alam natin pag bagong panganak kailangan bumalik talaga sa strongest form niya ng competition. And of course, unti-unti ka nang bumabalik nga sa mismong competition. And it's nice to have you back on the national team. We look forward for more victories from you in the coming days. Same with Attorney Jess sa ating paddle. Sa ating photo off in 1, 2, 3. Okay, thank you, girls. And again, congratulations to the both of Thank you. you. We'll see you. Thank you, Gab. Magkita tayo doon sa Manila Paddle Cup. Bye, and thank you. Thank you, Gab. Thank you for Thank having you, us. Gab. Salamat po.